Our great God and Savior, there is Jesus Christ. We come unto thy throne of grace, beseeching you, Lord, to please forgive us from all unrighteousness. Bless us with your holy word, anoint your message with power. In the name of Jesus, we cast out all demons of hindrances, doubts and unbeliefs cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo makaupo na mga minamahal. The highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories of our beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant evening po. We love you so much. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, maging ang lahat ng narito po, maging ang mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Renew your strength. Nakalipas na po ang ating kalungkutan, kapighatian. Ngayon, we will be with the joy of the Lord habang tayo'y narito baguhin. Sabi nga, renew our strength. From the book of Isaiah, Prophet Isaiah chapter 40, verse 31. Amen. Dito po sa Isaiah sa 40 talatay 31, ganito po ang pagkasulat. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay mga babangong lakas. Sila ay pailan lang na may mga pakpak na parang maagila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi manghihina. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po na narito, may lakas, may hininga. Ang sabi ng banal na kasulatan, silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas, sila'y pailang lang na may pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Yan po ang binibilin lagi ng ating dearly beloved pastor. Ang ating kapahingahan ay doon sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa panahon na ito, wala dapat tayong ikatakot, mga minamahal ko, lalo na po ngayon, ang ating dearly beloved parents in the Lord ay nandun na sa langit Mga minamahal, mas malakas yung kapangyarihan, yung panalangin sa isang iglap. Sabi niya, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya nga, tumingin po tayo, look on the perfect law. James chapter 1 verse 25, atin pong basahin. Mula sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig, na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito raw ang nais ng Diyos na dapat isa puso natin, isagawa natin upang tayo ipagpalain. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay nananatiling gayon na hindi takapakinig lamang na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang kautusan ng kalayaan, sakdal na kautusan, mga minamahal ko. Tinawag tayong banal, paninindigan natin yan. Tinawag tayong liwanag, paninindigan natin yan, mga minamahal ko, dahil ang mundo natin ay nakasadlak na sa kadiliman. Pwedeng maganap ang matitinding gyera. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan,
tayo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayong dapat katakutan dahil tayo ay tunay na anak. Anak na may kapangyarihan laban sa lalang o gawa ng kaaway. Huwag ka lang lumimot. Kung ano napakinggan mo, i-apply mo sa iyong buhay dahil ang salitang ito ay may kapangyarihan upang magkaroon ka ng kalayaan, magbabago ang buhay mo, gagaling ang karamdaman mo, wala kang iisiping mga bagay na mamapahamak ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Kung ang Diyos sumasayo, sinong laban sa'yo? Mga minamahal ko, we are more than conqueror in the name of our dearest Jesus. Hindi lang makikinig, gagawa po tayo. If today you hear His voice, harden not your heart, napakinggan mo i-apply mo. Mga minamahal ko, gumawa ka sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. This is non-stop, mga minamahal ko. Malapit na naman ang ating sounding na bukas, mga minamahal ko. Ialin tulad mo na yung sarili ay isa ka sa umaagos sa fountain of life. Hindi pwedeng tumigil yan. Tuloy-tuloy yan. Habang kumikilos, tayo po ay totoong aagawin pa natin ang marami pang kaluluwa. Bakit? Sayang, baka naman itapon pa sa impyerno, mga minamahal ko. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, maging halimbawa. Kung anong puno, siya rin ang bunga. Be example as the prophet. From the book of James, chapter 5, verse 10. Amen. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, ang talatay 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Kunan ninyong halimbawa ang pagbabata at pagtitiis, mga kapatid. Ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. We're declaring today the end-time prophet of God, ang ating dearly beloved pastor. Ibig sabihin, magtatapos na talaga ang mundong ito. We're just preparing for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. Kung tumitingin ka ngayon sa iyong problema, tumitingin ka kung paano ka yumaman, mga minamahal ko, tinitingnan mo kung paano ka maging tanyag, that is useless. Ikaw at ako ay temporary lang. We're just visitors. We're just passing through, mga minamahal ko. Kaya sinasabi po, kailangan nating gawing perpektong halimbawa ang ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Bagamat hindi natin magawang lubusan dahil sa ating kahinaan, magsumamo tayo, mga minamahal ko. Pag sinabing taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, tatayuan mo yan dahil tayo ang tunay na iglesia sa buong mundong ito. Ang mga iba't ibang churches ngayon, sect at denomination, yung mismong mga leader nila, wala na nangapahamak na Mga minamahal ko, ngunit tayo, mananatili ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil totoo, sabi nga, believe in the Lord your God, you will be established. Na-establish ka talaga Believe in His prophet and you shall prosper. Guminawa lahat tayo, lahat magsabing praise the Lord. Wala tayong dapat na pag-aalala. Propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng ipinangaral ng ating dearly beloved pastor, nagkatotoo. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo, for the kingdom of God is not in word but with power. Maraming nangangaral, word lang, walang kapangyarihan. Hindi gumagaling ang mga karamdaman. Talunan ng kaaway, mga minamahal ko, pero tayo, talunan ang kaaway. Lahat magsabing praise the Lord. Tayo ay patuloy na nagtatagumpay, mga minamahal ko, pag sinigaw natin, demons cast out in the name of Jesus. Anumang uri na ikapapahamak mo, nagsisilayas sa pangalan ni Jesus. Pwede mong ideklara, yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Hindi mo katatakutan dahil sumasa atin ang ating mahal na Panginoon, ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang bawat tunay na Kristiyano,
matatag sa paglilingkod, hindi uma-absent. Ating alalahanin na tuwing matapos ang banal na gawain, laging inahabilin ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal, huwag kayong a-absent. Hindi lang sinabi sa gawain na, kung may Bible study, huwag kang umabsent sa Bible study. Kung meron sounding, huwag kang umabsent. Gampanan mo ang tungkulin mo hanggat sa makakayanan mo. Lahat magsabing, praise the Lord. At doon, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hebrews chapter 10 verse 25, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 10, ang bersikulo po ay 25. Na huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalapit na ang araw. Amen. Amen. Praise the Lord. Huwag nating pababayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Talagang yung tapat na Kristiyano, ano man mangyari, bagyo, ano man ang kalalagyan, walang pamasahe, dadalo ako. Bakit? Ito ang dapat ang ugali ng tunay na Kristiyano. Dahil mas mahalaga ang iyong kaluluwa. Malakas nga ang physical mo, mga minamahal ko. Ang kaluluwa mo naman ay talagang pabagsak, lupaypay, baliwala. Tayo ay hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang. Tayo ay nabubuhay sa salita ng Diyos. We live by the Word of God, the power of God unto salvation. Yan ang mga Christian on fire. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung iba sinasadyang umabsent. Mali po yun, mga minamahal ko. Pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira tungkol sa mga kasalanan. Kaya minsan may mga prayer request, pinagko-confess natin eh. Ano nangyari? Hindi na po ako dumadalo. Ay, natural yun. That is but natural. Pag hindi ka na dumadalo, wala na Espiritu ng Diyos. Makikihayong ka na sa sanlibutan ito. Mga minamahal ko, sinabi ng banal na kasulatan, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleans us from all unrighteousness. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sa ating pagtitipon, may kahinaan ka, sabi ni lobat, matcha-charge ka eh. Pag sinabing mahina ang ano ko, ang komunikasyon ko o yung connection ko, dito direkta, lalakas. Buti pa yung cellphone, mahal na mahal nyo. Lagi nyong hawak ha, di ba? Pag dito sa gawain, mga minamahal ko, huwag naman laging ganun. Pag may importante lang. Minsan, nandyan tayo, hawak natin yung cellphone. Hindi po. Just look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Kaya minsan, mas maganda pa, maglobat yung cellphone mo. Bakit? Ikaw ngayon ang mag-charge sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paglabas mo dito, mga minamahal ko, lalo na pag may mga leaflets na, mga minamahal, bawat maharap mo eh. Mahal kayo ng Diyos, dumalo kayo sa aming anniversary, pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Gawin mo yan. Dahil walang ibang mangungusap, kundi tayo ng buong katotohanan. Ang sabi po sa 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira tungkol sa mga kasalanan. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom sa isang kabangisan ng apoy at lalamon sa mga kaaway. Sabi nga po ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death. Ayaw natin po yun. But the gift, pag sinabing gift, regalo po yan eh. Regalo ng ating mahal na Panginoon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Uulit-ulitin po natin, huwag a-absent. There is power in the name of our dearest Jesus. Yan ang katotohanan. Na-experience ko po yan eh. Pagka yung
Nangihina ka, huwag kang umabsent. Gawin mo 4 times a week. Dumalo ka sa Marilao. Yes, mahal na Panginoon. Ngayon, actually, wala po sa Central Church. Pero nandito pa rin kami, nakikiisa, kung saan mapapurihan ang ating mahal na Panginoon dahil ito ang ating kalakasan. Tayo'y nag-aantay na lang ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. We're just waiting for that blessed hope. Ito ang dapat nating isa puso, sa isip, sa gawa, upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Sa ating hudling talata, ulang Thessalonica chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. Dito po sa aklat ng una Thessalonica, kapitulo 16 hanggang 17, ito po nakasaad. Sapagkat ang Panginoon din ay bababa mula sa langit, na may isang sigaw na may tinig na arkanghel at pakakak ng Diyos, at naman nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Kung magkagayo tayo ng buhay, nangatira, ay agawin ng kasama niya sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito sa Panginoon tayo magpakilanman. Amen. Amen. Praise the Lord. What a day that will be. Yun ang pinakamasayang araw mo, mga minamahal ko, dahil iiwanan natin ang mundong ito. Sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag nating pabayaan ang kaligtasan ito dahil may pangako ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Na kung saan, dito po sa unang Thessalonica, Kapitulo 4, talatang 16, ay ito ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na siya po ay babalik. Tayo po'y susunduin niya. Dito po, at sasaatin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at tayo'y sasakan niya magpasawalang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang maiiwan. Yan po ang obligasyon natin, gawin natin na may katapatan ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pagtunog ng pakakak, tayo narito nabubuhay. Mga minawal ko, mauuna yung natulog. Bubuhayin ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat mula sa tinatawag na mortal body, we will be immortal. Katulad ng ating mahal na Panginoon. At naganap na ang ating pinakaantay na tayong lahat ay sa langit, sa buhay na walang hanggan. Doon ay wala nang iyakan, wala nang kalungkutan, lalakaran natin ay ginto. This is eternal life, walang hanggang buhay. Huwag na tayong tumingin sa mga bagay dito sa mundo, mga minamahal, dahil ito'y eternal damnation. Pag nakiayon ka pa sa mundong ito, ikaw po ay mapapahamak. Just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lahat magsabing, praise the Lord. Sinasabi ng banal na kasulatan, but to them that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mag-umpisa tayo. Kung tayo nangihina, start again. Upang lalo tayong lumakas. Kalimutan ang nakalipas, yung kasalukuyan at ating hinaharap, ang ating alalahanin. Minsan, O Diyos, lumalayo Yes. sa iyo. Bumabalik ang dating ako. Sa tuwing nasasaktan ko. Minsan, O Diyos, sa pagsubok
bago tayo magpatuloy at aking ibigay sa ating beloved co-preacher, Benedict, mga minamahal, ang aking beloved mommy, nung kinuha ang ating dearly beloved pastor, nung nalaman niya yung message, mga naman bagamat siya'y mahina na, yun din ang prayer niya. Kunin mo na rin ako sa piling ng ating mahal na Panginoon. At ang magandang mensahe po sa aking beloved wife, yung favorite na kanta niya bago siya bawian ng buhay, si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi sapagkat langit ang tungo. Pagkatapos ng susundan niya, may bahay ako sa langit na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Binayaran niya ako sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, kaya wala nang panahon para tayo'y malamig. Just go. Continue serving the Lord. Habang tayo patuloy na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, bigay ko po ang pagkakataon sa ating beloved brother Rodel pala. Beloved teacher Rodel. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong malaman muli ang suri ng mga kalooban mo. Sa tuwing natarap ay ibagon mo, tungkol sa iyo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong malaman muli ang sabi ng mga kalooban mo. Sa tuwing nadarap ay ibangon mo, tungo sa iyo. Ibangon mo, tungo sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating beloved live webcast viewers sa mga sandaling ito na nakatunghay sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat ay maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po, yung tinatawag na pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-isang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-isang Diyos, wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pangalawa po, yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa.
Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais na pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano po ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. Ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa ang ating dakilang Diyos. Ang gagawa nito kung inyo pong hanapin ang ating dakilang Diyos at inyo pong paglingkuran ang ating dakilang Diyos habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyong ikaapat na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Para sa ating beloved live webcast viewers, saan man dako naroon, inyo pong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari niyong buhay. Sundan niyo po ako sa panalangin, aking sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan, lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo ng malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Upo dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahon ng ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin ang lahat ng aming mga minamahal na kapatid, mga minamahal na kababayan, lahat ng nanonood ng iyong banal na gawain, dakilang Diyos na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, dakilang Diyos, abutin mo sila ng iyong mga pagpalang kamay, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, pagkaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon sila po ay makapaglingkod sa iyo, amin sila makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay at tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan. Para po sa prayer for the sick, ang magkakalop ko na po ang buong pagkataon sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Odell, my beloved co-preacher. Mga mahal tayo po, dadako po sa lahat ng ating mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, ano mang ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos na ating pong tinatawagan, siya po ay Diyos na buhay na tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po ay manalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos mong banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po namin po minamahal at ginagal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Minsan ang pang-bautis sa amin kami po, Diyos, ay nagpapakumbaba. Humingi kami ng kahabagan sa amin nagawang mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang namin sa malang kalooban, patawain po ang bautis sa amin, mahal na Panginoon. At nakikita mo, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Sa hapong ito, tugon mo ang lahat ng kanamang kahilingan sa iyo. At patuloy po namin din dalangan, Diyos, hallelujah, Dole Almeida family, patuloy lang pag-ingatan, pagpalain ni Diyos, hallelujah, maging sa lahat ng aming mga minamahal mga kapatiran sa mga pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo,
at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon kung saan yung mga bahagi, yung nandoon yung kalamdaman. Yan po ay ating pong palayasin sa mga pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isipin po natin na ating pong mahal na ebangelista ang naglihans po sa atin. Amen. Hallelujah. Upang pagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, ay yung makapangyarihan pangalan din mo of Jesus, sama-sama ng pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, mga masasamang espiritu, katulad ng karamdaman, sakit sa puso, hallelujah, high blood, hallelujah, cast out in Jesus' name, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, be healed in Jesus' name, hallelujah, pagka-paralyzed, be healed in Jesus' name, problem be solved in Jesus' name, yung mga kahinaan, hallelujah, cast out in Jesus' name, demons of carnality, pride, being glory, cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taos-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso, upang yung masamang espiritu na pinalayas po natin, yan po ay hindi na po babalik. Amen. Sabay-sabay tayo mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.